Alas 2:30 ng madaling araw, ang kanlurang dagat ng Pilipinas ay nalubog sa makapal na dilim ng tropiko. Walang bituin na lumilitaw sa kalangitan. Ang mga makakapal na ulap ay bumabalot sa espasyo na parang isang madilim na telang pang-alaala na nakasabit sa ibabaw ng dagat. Ang mga alon ng dagat ay dahan-dahang bumabalot sa katawan ng luxury yacht na Ocean Pearl. Isang yate na 45 metro ang haba, kumikislap sa ilalim ng modernong LED lights. Ang barko ay nakadaong mga 3 milya mula sa isang desyertong isla sa labas ng Palawan. Ganap na hiwalay mula sa mundo ng lupa. Ito ay hindi isang karaniwang paglalakbay para sa mga turista o mga mayayamang tao. Sa deck ng barko, si Dr. Michael Patterson, nangungunang eksperto sa missile defense systems ng Lockheed Martin. 52 taong gulang, may uban, ay tahimik na nakatingin sa madilim na dagat. Sa kanyang kamay ay isang baso ng whiskey na kumikislap, sumasalamin sa mahihinang ilaw sa tahimik na espasyo. Katatapos lang niya ng 3 araw ng mataas na intensidad na trabaho sa Clark Air Base sa Pilipinas. Ang kanyang misyon ay sanayin ang mga teknisyan ng Pilipinas sa pagpapatakbo ng Patriot Missile Defense System na bagong naipasa. Kasama niya si Kapitan Rodriguez, isang Pilipino na 45 taong gulang, na may balat na sunog mula sa dagat. Si Rodriguez ay nagche-check ng GPS system sa huling pagkakataon bago umalis ang barko at bumalik sa Manila sa umaga kinabukasan. Para kay Rodriguez, ang tunog ng mga alon na dahan-dahang bumabalot sa katawan ng barko ay palaging pamilyar na simbolo ng kapayapaan. Siya ay nagpatakbo ng rutang ito sa dagat ng higit 20 taon nang walang tigil. Ang kanlurang dagat ng Pilipinas ay hindi lamang lugar ng trabaho, kundi pati na rin ang tahanan na kanyang nakagisnan. Ito ang dagat kung saan ang kanyang mga ninuno ay nangingisda at namuhay sa loob ng daan-daang henerasyon. Magandang gabi, Kapitan. Ang sabi ni Dr. Patterson sa Ingles, sa isang malalim at mabagal na boses. Oo, Sir, napakalinis. Magandang gabi para sa dagat. Sagot ni Rodriguez, nakangiti, na nagsasabing ito ay isang magandang gabi para sa dagat. Bigla, isang matinis na beep ang umabot mula sa loob ng cockpit, na nagwasak sa katahimikan. Nagulat si Rodriguez. Agad na lumingon at mabilis na pumasok sa control room. Sa radar screen, isang maliit na pulang tuldok ang kumikislap sa 8 milyang hangganan, patungong Hilagang Silangan. Ang Automatic Identification System AIS ay tahimik. Walang anumang signal na lumalabas. Walang data. Walang signal. At hindi nagpapakita ng pagkakakilanlan ng ibang barko. Si Rodriguez ay nagkunot ng noo. Dahil ang 20 taon ng karanasan sa dagat ay nagsasabi sa kanya na ito ay labis na hindi pangkaraniwan. Ang mga legal na barko ay palaging nagbubukas ng AIS. Lalo na kapag naglalakbay sa dilim ng gabi. Ang barko na sinadyang patayin ang AIS ay may 2 posibilidad. Maaaring ito ay isang militar na barko na may lihim na misyon, o isang mapanganib na banta, bago siya makapag-isip pa. Hindi isa kundi 3 kumikislap na tuldok ang sabay-sabay na lumitaw sa radar screen. Sila ay gumagalaw sa bilis na 28 milya bawat oras. Masyadong mabilis para sa karaniwang bangka. Mas mahalaga, ang 3 target ay nakatutok ng tuwid sa yate na Ocean Pearl. Diyos ko! Ano to? Bulong ni Rodriguez. Ang boses ay nanginginig. Natila siya mismo ay hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Agad niyang pinagana ang VHF radio sa Channel 16, ang International Emergency Channel para sa lahat ng mga barko. Mga hindi kilalang sasakyang dagat sa Bering 045. Distansya 8 nautical miles. Ito ang Ocean Pearl. Pakisabi ang iyong pagkakakilanlan. Over. Sabi niya nang nagmamadali. Tumugon ang radyo sa pamamagitan ng mga tunog ng puting ingay na mahahaba, malamig at walang damdamin. Pumasok si Dr. Patterson sa cockpit ng mabilis at agad na napansin ang hindi pangkaraniwang tensyon sa mukha ni Rodriguez. Anong nangyari, tanong niya. Ang tingin ay mabilis na lumipat sa radar screen. 3 mabilis na bangka. Walang transponder. Nakatutok ng diretsyo sa atin. Sir, hindi ito normal. Sagot ni Rodriguez na may boses na puno ng pag-aalala.
Masusing tiningnan ni Patterson ang screen, kung saan ang mga liwanag ay papalapit na may malinaw na pormasyon. Sa 25 taon ng pagtatrabaho sa Pentagon, nakakita na siya ng napakaraming mapa at ulat ng intelihensiya, at ang ganitong uri ng galaw, agad niyang napansin, ay hindi maikakamali sa mga sibilyang sasakyang dagat. Ito ay isang taktika ng mabilis na pag-ikot, karaniwang ginagamit sa mga nakatuon na operasyon. Kapitan, kailangan nating umalis. Ngayon na, sabi ni Patterson nang nagmamadali. Ang boses ay hindi nagpapahintulot ng pagdadalawang isip. Hindi na kailangan pang ulitin ni Rodriguez upang maunawaan ang antas ng panganib ng sitwasyon. Sinimulan niya ang pangunahing makina. Itinaas ang throttle sa pinakamataas na antas. Ang yate ay nanginginig ng malakas at tumakbo patimog sa bilis na 22 nautical miles bawat oras. Ngunit ang bawat reaksyon sa puntong ito ay naging sobrang huli na. 10 minuto lamang ang lumipas, at 3 itim na mabilis na bangka ang lumitaw sa dilim na parang 3 pating na bakal na gutom sa dugo. Mas mabilis sila, mas malakas, at mabilis na nahati sa 3 magkakaibang direksyon. Sa isang iglap, isang perpektong triangulasyon ang nabuo sa paligid ng Ocean Pearl. 02:47 ng umaga, ang malalakas na tunog ng makina ay umuungal mula sa likuran ng barko. Punitin ang tahimik na gabi, isang napakalakas na sinag ng ilaw ang biglang tumama sa cockpit ng Ocean Pearl, na nagdulot kay Kapitan Rodriguez na ilagay ang kamay sa kanyang mata dahil sa liwanag. Kaagad, ang tunog ng loudspeaker ay umabot ng malamig sa Ingles na may boses na mula sa silangang Europa na puno ng banta. Itigil ang iyong makina. Itigil ngayon o kami ay bumaril. Ang walang damdaming boses ay umuukit sa madilim na dagat. Lumiko si Rodriguez upang tingnan si Dr. Patterson. At sa isang sandali, pareho nilang naunawaan ang kanilang desperadong sitwasyon. Ang yate na Ocean Pearl ay hindi armado, at ang buong crew ay may 4 na tao lamang. Samantalang ang mga puwersa sa kabila ay ganap na nakakapangibabaw sa bilang at kagamitan sa labanan. Itinaas ni Dr. Patterson ang infrared binoculars upang obserbahan. Ang kanyang mga mata ay mabilis na naging tensyonado. Sa bawat mabilis na bangka, hindi bababa sa 6 hanggang 7 tao na nakasuot ng itim na tactical gear ang kumikilos ng mabilis. Sila ay armado ng mga assault rifle, maaaring AK-103 o modernong M4. Ang mga ito ay nakasuot ng tactical helmets, may night vision goggles at kumikilos tulad ng mga sundalong mahusay na sinanay. Maliwanag na hindi ito ang mga amateur na pirata ng Somalia na karaniwang nakikita sa mga balita. Ito ay isang profesional na espesyal na puwersa. May organisasyon at malinaw na layunin. Patayin mo ang makina. Kapitan, dahan-dahang sinabi ni Dr. Patterson. Ang boses niya mababa ngunit matatag. Pinatay ni Rodriguez ang makina gamit ang nanginginig na mga kamay. Alam na ang anumang pagtutol ay walang kabuluhan. Agad niyang pinindot ang EPRB, ang emergency signal device na nakatago sa ilalim ng control panel. Isang encoded radio signal ang agad na pinadala sa satellite, kasama ang eksaktong coordinates ng Ocean Pearl. Walang pag-aalinlangan. Ginamit ni Rodriguez ang isang maliit na martilyo upang basagin ang pindutan upang walang makapag-deactivate nito. Alas 12:30 ng umaga, 3 speedboat ang lumapit sa Ocean Pearl mula sa iba't ibang direksyon. Mga steel grappling hooks ang inihagis. Tumama ng tama sa railing ng barko sa loob lamang ng ilang segundo. Higit sa 15 mga bayarang sundalo ang umakyat sa deck na parang mga nakakatakot na itim na gagamba. Gumagalaw sila ng may bilis at malamig na katumpakan. Walang anumang labis na galaw. Agad na kinuha ng unang grupo ang kontrol sa cockpit gamit ang ganap na puwersa. Ang pangalawang grupo ay sumugod sa deck. Sinisiyasat at kinokontrol ang buong panlabas na lugar. Ang pangatlong grupo ay bumaba sa mga cabin sa ibaba. Sistematikong sinisiyasat ang bawat silid. Pinilit si Kapitan Rodriguez at 3 miyembro ng crew na lumuhod sa deck. Ang mga kamay ay mahigpit na nakatali gamit ang plastic ties. Gayunpaman, ang tunay na target ng grupo ng mga bayarang sundalo ay hindi ang mga taong ito. Isang matangkad na lalaki, may balbas, nakasuot ng tactical armor na puno ng mga bala,
ang dahan-dahang pumasok sa cockpit. Hawak niya ang isang tablet. Tinitingnan ang mga larawan na nakikita sa screen. Pagkatapos, itinaas niya ang kanyang ulo. Ang malamig na tingin ay huminto sa mukha ni Dr. Patterson. Dr. Director Michael Patterson, I know who Lockheed you are. Martin, espesyalista sa Patriot Missile Defense System. Binasa So you niya are ng malinaw gamit ang malamig na Director boses na Patterson. Ruso. Tahimik si Patterson. Hindi tumugon kahit isang salita. Do it now, Sumama ka sa Patterson. amin. No hesitation. Ngayon, maikli at walang paligoy na sinabi ng leader. Hindi nagbibigay ng pagkakataon para sa pagtutol. Agad na hinila ng dalawang bayarang sundalo si Patterson sa balikat. Wait, please. Malakas na inalis siya mula sa Let go of me. cockpit. Sinubukan ni Patterson na makaalis sa kanilang pagkakahawak. Ngunit ang kanyang mahina na pagtutol ay ganap na walang silbi. Mas bata sila, mas malakas, at kumpleto sa kagamitan upang kontrolin ang anumang sitwasyon. Saan mo ako dadalhin, sigaw ni Patterson sa galit na halo ng takot. Walang sinuman sa kanila ang sumagot sa tanong na iyon. Itinapon siya sa isang speedboat na naghihintay sa tabi ng barko. Umabot ang makina sa matinding tunog at sa loob lamang ng ilang segundo, ang tatlong bangka ay humarurot sa dilim. Naiwan ang Ocean Pearl na naglalayag sa ibabaw ng dagat, kasama ang 4 na crew members na mahigpit na nakatali at walang paraan upang makatakas. Nakatagilid si Rodriguez sa deck. May dugo na umaagos mula sa kanyang labi matapos ang malupit na suntok. Ngunit sa kadiliman, bahagya siyang ngumiti kahit na ang sakit ay patuloy na umuusbong. Matagumpay na na-activate ang EPIRB. Naipadala na ang signal ng emergency at hindi na ito maibabalik. Ngayon, ang natitira na lang ay ang paghihintay sa tugon mula sa Pilipinas. Alas 3:45 ng umaga, ang punong himpila ng Western Command o Westcom sa Kampo Artemio Ricarte sa lungsod ng Puerto Princesa, Palawan, ay maliwanag na parang hindi natutulog. Ang malabong asul na ilaw mula sa mga screen ng operasyon ay sumasalamin sa tensyonadong mukha ng mga opisyal na naka-duty sa gabi. Ang silid ng utos ay may sukat na humigit kumulang 200 metro kwadrado, napapalibutan ng makakapal na pader ng semento at may ganap na soundproofing. Ito ay itinuturing na estratehikong puso ng mga puwersang depensa ng Pilipinas sa rehiyon ng West Philippine Sea. Sa pangunahing screen ay isang napakalaking LED wall na nagpapakita ng detalyadong digital na mapa ng buong West Philippine Sea. Daang-daang iba't ibang liwanag ang lumilitaw sa mapa, kumakatawan sa mga commercial na barko, mga bangka pangisda, at iba't ibang uri ng mga patrol boats. Ang lahat ng mga target na ito ay patuloy na sinusubaybayan ng modernong Integrated Maritime Monitoring System. Bigla, isang pulang tuldok ang kumikislap sa kanlurang gilid ng digital na mapa. Ito ay hindi isang karaniwang maritime traffic report tulad ng mga nakaraang pagkakataon. Ito ay isang emergency EPIRB signal na may pinakamataas na priority alert ng sistema. Ang alarm ay umuugong sa buong silid ng utos. Sinira ang mabigat na atmosfera ng konsentrasyon. Ang mga pulang warning lights ay nagsimulang umiikot ng tuloy-tuloy. Nagbababala ng isang seryosong sitwasyon na nagaganap. Lieutenant Commander Maria Santos, ang officer on duty ngayong gabi, ay mabilis na umalis sa kanyang pwesto at tumakbo patungo sa Central Control Desk. Siya ay 34 na taong gulang. Nagtapos sa Philippine Naval Academy na may mataas na karangalan at napakabilis na reflexes. Sir, may EPIRB activation tayo. Barkong Ocean Pearl, civilian yacht. Siya ay nagulat ng malakas ngunit malinaw. Coordinates 11 degrees 23 hilaga. 119 na degrees 47 silangan. Humigit kumulang 15 nautical miles hilagang kanluran ng Palawan. Siya ay nagpatuloy na walang tigil. Mabilis na nag-type si Maria. Binubuksan ang detalyadong data file ng barkong nagpapadala ng signal ng emergency. Registration Manila. Ang may-ari ay isang pribadong charter company. Siya ay nagbasa ng mabilis sa mga impormasyong lumalabas sa auxiliary screen. Ang kasalukuyang passenger manifest ay nagpapakita ng isang VIP lamang sa loob. Siya ay nagsabi, ang boses ay nagsimulang bumagal na puno ng pag-iingat.
Nag-click siya upang buksan ang attachment tungkol sa pagkakakilanlan ng espesyal na pasahero na iyon. Ang mukha ng isang middle-aged na lalaki ay malinaw na lumitaw sa malaking screen sa gitna ng silid ng utos. Siya ay si Dr. Michael Patterson, mamamayan ng Estados Unidos, senior expert ng Lockheed Martin. Ang nakasulat sa ilalim ay malinaw na nagpapakita ng kanyang security clearance level na top secret SCI. Ang buong silid ay nahulog sa ganap na katahimikan sa loob ng 3 segundo na puno ng tensyon. Walang opisyal ang nagsalita, ngunit lahat ay nauunawaan ang antas ng seryosidad ng sitwasyong ito. Pagkatapos, isang malalim na boses, puno ng autoridad ang umabot mula sa likod ng command console. Kunin mo ako, si Admiral Delgado. Ngayon na. Ang utos ay binigkas ng tiyak. Walang pahintulot sa anumang pagkaantala. Alas 3:22 minutos ng umaga, si Vice Admiral Ricardo Delgado, ang commander ng Westcom, 58 taong gulang, may puting buhok at sunog na mukha. Mabilis na pumasok sa command room. Naka-full uniform siya kahit na gitna ng gabi, dahil palagi siyang handa para sa anumang sitwasyon. 35 taon ng serbisyo sa Philippine Navy at 12 taon bilang commander ng Western Command ang nagbigay sa kanya ng matibay na loob. Nakakita na siya ng napakaraming tensyonadong confrontations at delikadong krisis sa mga karagatang ito sa loob ng maraming dekada. Pero ang sitwasyon ngayong gabi ay ganap na iba sa lahat ng kanyang naranasan noon. Ngayon, isang nangungunang armas expert ng kaalyadong Amerika ang kinidnap sa loob ng teritoryo ng Pilipinas. Ang taong iyon ay si Dr. Michael Patterson, na may hawak ng lahat ng code at estruktura ng Patriot Missile Defense System. Nakatayo si Admiral Delgado sa harap ng pangunahing screen. Ang kanyang matalas na tingin ay mabilis na sumisilip sa lahat ng detalye ng insidente. Oras ng aktibasyon, tanong niya ng maikli. Ang boses ay mababa ngunit puno ng pressure. Alas 3:15 ng umaga. Sir. Agad na sumagot ng malinaw ang duty officer. Huling alam na posisyon, patuloy na nagtatanong si Delgado nang hindi inaalis ang tingin sa mapa. 15 nautical miles sa hilagang kanluran. Walang tiyak na direksyon ng paggalaw matapos ma-activate ang EPIR. Sagot na malinaw ang boses. Lumiko si Admiral Delgado patungo sa operational map, kung saan alam niya ang bawat coordinate na parang likod ng kanyang kamay. Ang lugar na 15 nautical miles sa hilagang kanluran ay may daan-daang mga desyerto, mga kuweba, at mababaw na tubig na hindi pa ganap na naitala. Ito ang perpektong lugar para magtago ng mga sasakyang dagat, at magsagawa ng mga lihim na operasyon. Kung ito ay isang karaniwang gang ng kriminal, mabilis silang makikipag-ugnayan para humingi ng ransom. Pero kung may nakatago sa likod ng insidente na isang organisadong banyagang puwersa, hindi pera ang kanilang layunin. Ang kailangan nila ay estratehikong impormasyon. At si Dr. Patterson ay isang napakamapanganib na buhay na imbaka ng datos. Itinaas ni Admiral Delgado ang pulang telepono. Isang hotline na direktang konektado sa Armed Forces General Headquarters sa Manila. General, ito si Westcom Commander Delgado. Dahan-dahan niyang sinabi ngunit puno ng autoridad. SITREP, American Defense Contractor, Dr. Michael Patterson, kinidnap mula sa civilian yacht sa West Philippine Sea sa alas 3:15 ng umaga. Detalyado niyang iniulat. Pinaghihinala ang hostile abduction ng hindi kilalang armadong grupo. Ang target ay may classified knowledge ng Patriot Missile Defense Systems. Patuloy na sinabi ni Delgado ng walang patid. Sa kabilang dulo ng linya, isang pamilyar na boses ang lumabas na kalmado, ngunit seryoso. Ano ang kailangan mo? Ricardo, tanong ng general ng direkta sa issue. Authorization para sa Operation Kalasag. Agarang hostage rescue na may buong tactical discretion. Sagot ni Delgado ng tiyak. Mayroon ka nito. Rules of engagement. Agad na tumugon ang boses sa kabilang dulo. Iligtas ang hostage ng buhay. Neutralisahin ang mga hostiles. At ibalik ang anumang intelligence materials. Malinaw na sinabi ni Delgado ang bawat hinihingi. Naaprubahan. Godspeed. Admiral. Kumpirmadong utos na walang pag-aalinlangan. Mabuhay ang Pilipinas. Tugon ni Delgado.
Ang boses ay mababa ngunit puno ng fame pride. Inilapag niya ang telepono. Humarap sa buong command room na humihingal sa paghihintay ng utos. Alert all units. Boses ni Delgado. Hindi pinapayagan ang anumang pag-aalinlangan. Scramble Force Reconnaissance Battalion. Team 3. Navsog Fragment Squad 2. Patuloy niyang inutusan. Ihanda ang BRP Andres Bonifacio para sa agarang deployment. Ang utos ay ibinigay ng may katatagan. AW-19 helicopter on standby. Tactical drones airborne in 15 minutes. Binigyang diin ni Delgado. Move. Tinapos niya sa isang salitang sapat na upang simulan ang buong makina ng digmaan. Alas 3:30 ng umaga. Ang Naval Base Rafael Ramos sa Puerto Princesa, Palawan, ay biglang nagising sa estado ng buong alerto sa labanan. Ang malalakas na sirena ay patuloy na umaabot. Punitin ang tahimik na gabi na nakalaan lamang para sa alon ng dagat at hangin ng gabi. Ang mga pulang ilaw ng babala ay umiikot sa buong base. Pinapalamutian ang espasyo ng nakababahalang emergency light. Ang mga loudspeaker ay umuungal ng may katatagan. Nagdadala ng utos sa bawat sulok ng militar na kampo. All hands. Operation Kalasag is active. Force Recon Team 3. Navsog Squad 2. Report to staging area immediately. BRP Andres Bonifacio prepare for immediate departure. Ang malamig na boses ay patuloy na umaabot na hindi pinapayagan ang pagkaantala. Mula sa mga barracks, daan-daang mga tao ang tumakbo sa dilim na may nakakabiglang bilis. Sila ay kumikilos ng mabilis at maayos na parang mga leopardo na pinalaya mula sa kanilang mga kulungan. Walang sino man ang nangangailangan ng oras para maghanda. Dahil palagi silang nasa estado ng handang labanan. Ito ang Force Reconnaissance Battalion, ang pinaka-elite na unit ng mga Marine Corps ng Pilipinas. Ang unit na ito ay sinanay ng direkta ng mga Marine Corps ng Estados Unidos para sa mga espesyal na mapanganib na misyon. Sila ay dalubhasa sa mga malalim na operasyon, pag-rescue ng mga hostage, at pakikidigma sa mga mahihirap na kapaligiran. Si Kapitan Eduardo Eddie Reyes, ang team leader ng Team 3, 32 taong gulang. May taas na 1 metro at 75. May matipuno at muscular na katawan. Ay mabilis na pumasok sa armory. Naka-uniforme siya ng Marpat Combat Uniform. Ang headband na sumisipsip ng pawis ay mahigpit na nakabalot sa kanyang noo. Sa kanyang leeg ay may maliit na pilak na krus. Isang regalo mula sa kanyang ina bago siya pumasok sa militar 14 na taon na ang nakalipas. Binuksan ni Reyes ang kanyang personal na locker ng may katiyakan. Ang kanyang mga mata ay nakatuon ng lubos. Kinuha niya ang M4A1 carbine na may holographic sight, tactical light, at specialized suppressor. Kasunod nito ay ang Glock 17 Gen 5. Isang 9mm handgun na may kumpletong 17 bala. Mabilis niyang sinuri ang kabar na labanan na may haba na 7 pulgada. Ang malamig na talim ay kumikislap sa ilalim ng fluorescent light. 4 na magasin ng M4. Bawat isa ay may 30 bala. Ay maayos na nakasabit sa kanyang tactical vest. 2 flashbang grenades. Ang uri na nagdudulot ng malakas na pagkabigla ay maingat na sinuri ang safety pin. Isinuot niya ang ANPVS-14 night vision goggles sa kanyang helmet. Mabilis na inaayos ang pamilyar na focus. Sa wakas, ikinakabit ni Reyes ang encrypted tactical radio sa kanyang chest rig. Sinuri ang signal sa isang maikling sandali. Sa tabi niya, si Sergeant Luis Toro Mendoza, ang sniper ng team. 28 taong gulang, may kayumangging balat, ay nakatutok sa kanyang armas. Sinusuri ni Mendoza ang M14 EBR, isang pinahusay na bersyon ng battle rifle na may mataas na precision long-range scope. Iniaayos niya ang lente ng bawat hakbang. Saka maingat na sinuri ang bawat bala na 7.6 na daliri. Target ay American VIP. Toro. Target is American Mabilis VIP. ngunit malinaw na sinabi ni Kapitan Reyes Target is habang American hinigpitan ang VIP. strap ng kanyang body armor. Malinis na mga tira Clean lamang. shots only. Walang No pagkakamali. mistakes. Binigyang diin niya sa tinig na hindi nagpapahintulot ng anumang pagkakamali. Walang problema. Cap. No problem, Maikli Cap. at tiyak na sagot Cap. ni Mendoza.
na nagpapatunay ng kanyang ganap na kahandaan. Agad na umalis ang buong koponan mula sa silid ng armas at mabilis na tumakbo patungo sa pier, kung saan naghihintay ang misyon ng buhay at kamatayan, ang BRP Andres Bonifacio, na may simbolo PS-17, ay isang estratehikong patrol vessel na may habang 123 metro na nagbubuga ng makapal na puting usok mula sa pangunahing usok. Isa ito sa pinakamalaking barko ng hukbong dagat ng Pilipinas, na may kakayahang magdala ng 500 sundalo kasama ang mga helicopter, speedboat, at apoy na sapat upang makipaglaban sa isang maliit na armada. Sa malawak na deck ng barko, mahigit 40 sundalo ng Force Recon at 12 frogmen mula sa NAVSOG ang nagtipon sa taktikal na formasyon. Nakasuot sila ng itim na combat gear. May mabigat na backpack ng mga bala. Hawak ang kanilang mga armas na may matalim na tingin na parang talim ng kutsilyo. Walang anumang reklamo ang narinig sa ilalim ng tensyon ng paghahanda bago ang paglisan. Wala ring mga tanong na itinataas, dahil lahat ay malinaw na nauunawaan ang misyon sa hinaharap. Alam nilang ang tanging pagpipilian nila ay ang iligtas ang hostage, makabalik ng buhay, o mamatay sa katahimikan. Nakatayo si Kapitan Reyes sa harap ng buong koponan. Ang katawan ay matatag tulad ng bakal. Ang boses ay mababa ngunit malinaw sa deck ng barko. Mga kapatid, sa oras na ito, isang espesyalista sa militar ng Amerika, kaalyado natin, ay hawak ng mga puwersang armadong hindi kilala. Sabi niya nang may katiyakan, sinusubukan nilang pilitin siyang ibigay ang mga code ng pambansang depensa. At kung mangyari iyon, ang pambansang seguridad ng Pilipinas ay seryosong mapapanganib. Patuloy ni Reyes. Maliwanag ang ating misyon. Yun ay hanapin, sumalakay, iligtas ang hostage at puksain ang kaaway kung kinakailangan. Binigyang diin niya mga patakaran ng pakikipagdigma. Ang kaligtasan ng hostage ang pangunahing prioridad. I-neutralize ang lahat ng kaaway. Huwag kumuha ng mga bihag maliban kung sila ay sumuko. Nagwakas si Reyes. Huminto siya ng saglit. Ang kanyang tingin ay lumipat sa bawat mukha na handang magsakripisyo sa kanyang harapan. Tanong. Handa na ba kayo? Malakas na tanong ni Kapitan Reyes. Ang boses ay puno ng bigat. Oo, Kapitan. Sabay-sabay na sumagot ang buong koponan. Ang sigaw ay umuugong sa bakal na deck para sa Pilipinas. Sumigaw si Reyes. Ang kamay ay nakapulupot sa kamao na itinaas para sa Pilipinas. Sabay-sabay na sumigaw ang lahat ng sundalo na parang isang di mababawi na sumpa ng buhay at kamatayan. Unti-unting umalis ang barko mula sa pier. Ang diesel engine ay umuungal ng malakas. Itinutulak ang bakal na 2,400 tonelada sa ibabaw ng dagat. Ang BRP Andres Bonifacio ay patuloy na bumibilis. Umabot sa bilis na 20 nautical miles bawat oras. Natuwid na tumutungo sa madilim na dagat sa harapan. Sa likod ng barko, isang AW-1 na helicopter ang umalis. Ang mga rotor nito ay umiikot ng mabilis na lumilikha ng pamilyar na ritmo ng digmaan. Ang helicopter ay lumilipad kasabay ng warship, handang sumuporta o mag-deploy ng puwersa anumang oras. Mula sa kalapit na airbase, isang reconnaissance drone na Hermes 900 ang inilunsad sa himpapawid. Ang infrared camera ng drone ay nagsimulang mag-scan sa buong lugar ng dagat, naghahanap ng anumang kahina-hinalang palatandaan. Opisyal na na-activate ang Operasyon Kalasag, at ang gears ng digmaan ay nagsimulang umikot na hindi mapipigilan. Alas 5:30 ng umaga, sa isang disyerto na isla na 18 nautical miles sa hilagang kanluran ng Palawan, nagising si Dr. Michael Patterson na may matinding sakit ng ulo na parang pinupukpok. Nakatagilid siya sa malamig na semento. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakatali sa likod gamit ang plastic na tali, at ang kanyang bibig ay nakatakpan ng makapal na tape. Ang silid ay bahagyang naiilawan ng isang mahinang ilaw mula sa isang lampara na nakasabit sa mababang kisame. Ang mga pader na gawa sa semento ay may mga mantsa ng amag, naglalabas ng masangsang na amoy ng dagat na hinaluan ng amoy ng lumang kalawang. Lahat ng ito ay nagpapakita na ang lugar na ito ay maaaring isang abandonadong bunker.
na natira mula sa ikalawang digmaang pandaigdig. Sa labas, naririnig ang mga alon na humahampas, kasabay ng mga tawag ng mga sigol sa unti-unting sumisikat na kalangitan, at saka narinig niya ang mga boses ng tao, mababa at nagmamadali, na umaabot sa kanya sa pamamagitan ng makakapal na pader. Isang malamig at maikli na boses ng Ruso ang umabot sa kanyang pandinig. May mga mabilis at matitinding pag-uusap sa wikang Chino. At naroon din ang isang boses sa Ingles na may mabigat na accent ng silangang Europa. Biglang bumukas ang bakal na pinto na may malakas na tunog, na nagpagulat kay Patterson kahit na siya ay nahihirapan. Pumasok ang leader na may balbas. Ang kanyang mga mata ay malamig at puno ng karahasan. Kasunod niya ay isang lalaking nakasuot ng maayos na itim na suit. Ang buhok ay makintab. Hawak ang isang tablet. Dr. Patterson. Welcome. Ang lalaking nakasuot ng suit ay nagsalita ng malamig na boses sa purong Ruso mula sa Moscow. Hindi mahalaga ang pangalan ko. Ang mahalaga ay kung ano ang alam mo. Dagdag niya. Hindi inaalis ang kanyang tingin sa mukha ng bihag. Tahimik si Patterson. Nakatingin lamang ng diretsyo sa harap na may pagod ngunit matatag na tingin. Ngumiti ng bahagya ang lalaking nakasuot ng suit. Umupo ng dahan-dahan sa harap niya. Patriot Missile Defense System. PAC-3 MSE configuration. Patriot Missile. Fire control codes. PAC-3 Sinimulan niyang MSMFE. ilista ng dahan-dahan. Radar frequency signatures. Encryption protocols. Ang kanyang boses ay pareho ng nagbabasa ng isang 3 teknikal days na at ulat. Clark Air Base. Nagtagal ka ng 3 teaching araw sa Filipino Clark Air technicians. Base na nagtuturo sa mga teknisyan ng Pilipino kung paano ito gamitin. Patuloy niya. All the codes Nasa isip mo ang lahat ng mga code. Ang are in huling your head. pahayag ay umabot sa kanya na parang isang paratang. Pinikit ni Patterson ang kanyang mga mata. Sinisikap na panatilihing maayos ang kanyang paghinga sa gitna ng sakit at presyon. Hindi ko I don't alam ang know sinasabi mo. what Sagot you're niya ng talking about. dahan-dahan ngunit tiyak. Tumayo ang lalaking nakasuot ng suit. Ang kanyang mga mata ay nagdilim at nagbigay ng maliit na senyas. Agad na lumapit ang leader. Hinawakan ng mahigpit ang buhok ni Patterson at inangat ang kanyang ulo pabalik. Isang malakas na suntok ang tumama sa kanyang tagiliran na nagdulot sa kanya ng pag-ungol sa sakit. Nagsimulang dumugo ang kanyang mga labi na nag-iwan ng pulang mancha sa tape na nakatakip sa kanyang bibig. Wala tayong oras para sa mga laro. We don't have Doktor, time for games, Malamig na Doctor. sinabi ng lalaking nakasuot ng suit. Ibigay mo sa amin ang Give us mga the code, codes, willingly gusto man o or not. hindi. Tinapos niya sa isang boses na puno ng pagbabanta. Sa parehong oras, mga 3 nautical miles sa silangan ng isla, isang drone na Hermes 900 ang tahimik na lumilipad sa kalangitan. Ang drone ay nagpapanatili ng taas na 4,000 metro. Ang infrared camera ay nag-scan sa bawat metro kwadrado ng lupa sa ibaba, sa Westcom Command Center. Si Lieutenant Commander Maria Santos ay kasalukuyang nagmamando ng drone mula sa malayo. Sir, may multiple mga heat maraming signatures on the sa Northwest hilagang Island. kanlurang isla. Mabilis niyang iniulat. Coordinates 11 degrees, 35 minutes north. 35 hilaga. 119 degrees, 52 minutes 112 east. silangan. Patuloy niyang sinabi ng may tiwala. Ang mga larawan ay agad na lumitaw ng malinaw sa malaking screen sa command center. Ito ay isang maliit na pabilog na isla. May diameter na humigit kumulang 800 metro. Sa hilagang bahagi ng isla, may lumitaw na isang lumang estruktura ng konkreto. Malamang isang abandonadong bunker. Sa paligid ng lugar na iyon, may 3 speedboat na nakadock malapit sa dalampasigan. Sa screen, 13 heat spots ang lumitaw ng malinaw na nagpapatunay sa presensya ng tao. Zoom in. Isang maikling utos ang umabot sa command center. Ang kamera ay nag-zoom in sa larawan. Ang resolution ay tumaas na nagpapakita ng mas malinaw na detalye. Ang mga tao sa ibaba ay may dalang armas. Kumikilos ng organisado na parang mga sundalong sinanay. Isang tao ang nakatayo sa bantay sa pintuan ng bunker. Malinaw ang kanyang posisyon sa pagbabantay. Iyan ang target. Ipaalam kay Captain Reyes. Sabi ni Maria Santos na may katiyakan. Walang pagdududa. Alas 5:45 ng umaga. That's the target. Sa Inform BRP Captain Andres Reyes. Bonifacio na 5 nautical miles mula sa isla,
Ang barko ay bumagal at tahimik na parang isang mabangis na hayop na nagmamasid. Si Captain Reyes ay nakatayo sa deck ng barko. Itinaas ang binocular sa kanyang mga mata at nakatingin ng mabuti sa isla na unti-unting lumilitaw sa umagang hamog. Mula sa radyo, narinig ang pamilyar na static. At pagkatapos ay isang kalmadong boses ang nagbigay ng utos na may tactical na ritmo. Recon Team 3, ito ang Overwatch. Target na kumpirmado. 13 Recon Team 3, hostiles. this is Overwatch. Isang Target estruktura sa confirmed. hilagang 13 kanlurang sulok. hostiles. Hostage likely Posibleng inside lokasyon ng NW hostage sa bunker. loob. Kopya. Recon Team 3, Mga this is alituntunin Overwatch. ng Target pakikipaglaban. confirmed. 13 Mabilis na hostiles. tumugon si Hostage Reyes. likely inside NW Hindi bunker. inaalis ang tingin sa madilim na bahagi ng horizonte. Iligtas ang hostage Copy. ng buhay. Rules of engagement. Neutralisahin ang lahat ng hostiles. Ikaw ay cleared hot. Sagot ng Overwatch. Rules of Ang engagement. boses ay tiyak na parang nagbigay ng utos na magputok. Roger. Save the hostage alive. Team 3 out. Neutralize all Tinapos hostiles. ni Reyes ang You are cleared komunikasyon. hot. At ibinaba ang radyo na may malamig na tingin. Lumiko si Reyes sa Save buong the hostage koponan. alive. Ang Neutralize boses all ay mababa hostiles. You ngunit are malinaw cleared na sapat hot. upang malampasan ang tunog ng hangin sa dagat na humuhuni sa Roger. bakal na deck. All right. Team, Makinig. 3 out. 3-pronged assault. Tayo ay aatake ng sabay-sabay upang hindi sila makapag-isip. Dahan-dahan niyang sinabi. Ang Alpha Team na pinangunahan ko, 10 tao, gagamit ng RHIB para sa mabilis na pagsalakay. Bababa sa silangang dalampasigan at lalapit sa target sa pamamagitan ng mga gubat. Ang Bravo Team na pinamumunuan ni Sergeant Mendoza, 8 tao. Three-pronged assault. Helicopter ang We hit them maghuhulog ng fast rope sa tuktok ng burol at Listen up. magbibigay ng overwatch at Three-pronged suporta assault. sa sniping. Ang Charlie Team ay ang Nabsog Alpha Team Frogmen. initiating 6 na RHIB tao. approach to LZ. Lalapit sa ilalim ng Landing tubig. successful. Proceeding to jungling Kontrolin rest ang point. mga speedboat This is the Alpha at Team's putulin ang projected lahat path. ng daan ng pagtakas RHIB ng landing kalaban. on East Beach. Timing ay alas 6. Ang araw ay sisikat ng alas 6:45. Aatake tayo habang sila ay naguguluhan at hindi pa nagigising. Binigyang diin ni Reyes. Mga tanong niya ng maikli. Ang tingin ay dumaan sa bawat mukha na handang sumabak sa laban. Walang sinuman ang nagsalita. Dahil ang Attack at bawat 06 tanong ay matagal nang while they are nasupil at confused. nilamon ng adrenaline. Tara na, para sa Pilipinas. Sabi ni Reyes na may katiyakan, na parang isang huling sigaw bago ang putok ng baril. Alas 5:45 ng umaga, 2 RHEB. Mga speedboat na may matigas na katawan at 300 horsepower na makina ay ibinaba sa dagat sa ganap na katahimikan. 10 sundalo ng Force Recon ang mabilis na sumakay sa bangka. Mahigpit na hawak ang kanilang mga armas. At agad na umarangkada ang makina sa ilalim ng manipis na ulap. 2 RHIB ang tumatakbo patungo sa isla sa bilis na 40 dagat bawat oras. Na nag-iiwan ng puting bakas ng tubig na parang tinaga ng kutsilyo. Kasabay nito, umalis ang AW-109 na helicopter. Lumipad ng mababa sa ibabaw ng tubig upang maiwasan ang pagtuklas ng radar ng kaaway. Sa loob ng helicopter ay 8 sundalo ng Team Bravo. Tahimik na nakaupo, nakatingin ng diretsyo, naghihintay sa sandaling ihulog ang lubid. Sa ilalim ng madilim na asul na tubig, 6 na frogmen ng Nabsog ang umalis mula sa barko ng mas maaga. Tahimik na lumalangoy patungo sa paligid ng isla. Nakaitim na wetsuit sila. Gumagamit ng rebreather na hindi naglalabas ng bula. At may dalang mga espesyal na armas na hindi tinatablan ng tubig. Ang mga itim na anino sa ilalim ng dagat ay lumalangoy ng tahimik tulad ng mga pating. Nakatuon sa isang tanging layunin. Ang operasyon ay sabay-sabay na isinasagawa mula sa 3 direksyon na parang isang bitag na unti-unting nagsasara ng walang ingay. 3 direksyon ng atake. Isang tanging layunin. At walang pagkakamali ang pinapayagan. Alas 6 ng umaga. H-hour. Ang oras ng opisyal na pagsalakay ay nagsimula sa isang desyertong isla sa gitna ng kanlurang dagat ng Pilipinas. Ang unang pangkat ng atake ay ang Team Bravo, na may tungkuling sniper overwatch mula sa mataas na posisyon upang kontrolin ang buong lugar ng layunin. Ang AW-109 na helicopter ay lumipad malapit sa timog na burol ng isla. Mga 400 metro ang layo mula sa bunker sa maagang umaga,
Bumukas ang pinto ng helicopter. Windage holding At steady ang at 8 5 knots. sundalo ay Target looks sunod-sunod clear. na dumulas pababa gamit ang itim na lubid sa loob lamang ng 15 segundo. Agad na lumipat si Sergeant Mendoza sa pinakamainam na posisyon para sa pagbaril. Isang mataas na bato na may malawak na tanawin ng buong bunker. Inilagay niya ang M14 EBR sa kanyang mga hita. Binuksan ang telescopic sight at sinimulang ayusin ang mga parameter ng pagbaril. Ang hangin mula sa dagat, ang halumigmig ng hangin, at ang distansya ay lahat ay tumpak na kinuwenta ni Mendoza hanggang sa pinakamaliit na detalye. Overwatch in position. I have eyes on target. 4 hostiles outside bunker. Ang kanyang boses ay umabot sa radyo. 2 sa pasukan, 2 sa patrol. Dagdag ni Mendoza. Ang boses ay kalmado na parang nagbabasa ng isang taktikal na mapa. Ang pangalawang pangkat ng atake ay ang Team Charlie. Ang unit ng Navsog Frogmen na lumapit sa layunin mula sa dagat sa ganap na katahimikan. 6 na frogmen ang lumutang sa ibabaw ng tubig. 50 metro ang layo mula sa 3 speedboat ng kaaway. Sila ay lumalangoy ng walang ingay. Kumapit sa katawan ng bangka at naglagay ng mga maliliit na limpet mine sa lugar ng makina. Kasabay nito, pinutol nila ang mga lubid ng angkla na nagdulot sa mga bangka na unti-unting lumayo mula sa dalampasigan. Charlie Team. Enemy boats rigged. Escape routes cut off. Isang maikling ulat ang ipinadala sa command center. Ang pangatlong pangkat ng atake ay ang Team Alpha. Ang pangunahing puwersa ng pagsalakay na direktang pinamumunuan ni Captain Reyes. Si Reyes kasama ang 9 na sundalo ay bumaba sa silangang dalampasigan. Tahimik na gumagalaw tulad ng mga multo sa gitna ng maputlang bukang liwayway. Sila ay umuusad sa makakapal na gubat. Walang anumang tunog na lumalabas kahit ang tunog ng mga tuyong dahon na nagkakasalubong. Nakaon ang night vision goggles. Ang mga armas ay nakataas. Ang mga daliri ay handa na sa gatilyo na naghihintay ng utos na magpapaputok. 100 metro ang layo. Pagkatapos ay 50 metro. Unti-unting lumilitaw ang bunker sa harapan. Itinaas ni Reyes ang kanyang kamay bilang senyales na huminto. Agad na humiga ang buong koponan sa basang lupa. Sinabi niya ng mahina sa radyo. Ang boses ay mababa ngunit malinaw. Lahat ng koponan. Alpha nasa posisyon. Bravo anong estado? Bravo handa. Sagot na agad na umabot sa tainga. Charlie patuloy na nagtanong si Reyes. Charlie handa. Halos sabay na tugon. Sa aking utos. 3, 2, 1. Simulan. Bulong ni Reyes. Sabay ibinaba ang kamay. Agad na nagsimula ang labanan. Isang tuwid na putok ang umabot mula sa itaas. Halos walang nakarinig maliban sa target. Ang guwardiya sa harap ng bunker ay bumagsak kaagad. Ang bala tumagos sa kanyang ulo. Bago pa makapag-react ang pangalawang sundalo, isang putok muli ang narinig at siya rin ay bumagsak. 2 na. Maikling ulat ni Mendoza mula sa posisyon ng Overwatch. Kasabay nito, Charlie, ready. ang Team Alpha ay sumugod mula sa gubat na parang isang bagyong bakal. Ang mga bayarang sundalo Charlie, na ready. nagpapatrol ay napalingon. Nagmamadaling itinutok ang kanilang mga armas, ngunit On my huli na. mark. Ang 3, tunog ng M4 2, carbine na may suppressor ay umabot sa hangin ng maagang G, O. umaga. 2 kaaway ang bumagsak bago pa Move man up, sila cover the nakapagputok o nakapagbigay ng Stay. alarma. Gayunpaman, kahit na ang mga Go, putok go, ay clear the pinahina, sapat na ito upang alertuhin ang buong bunker. Bumukas ang pinto ng bunker. 5 bayarang sundalo ang sumugod palabas. Nagbabaril sa takot. Kontak, kontak. Ang sigaw ay umabot sa radyo ng kalaban. Si Reyes ay gumulong sa likod ng malaking bato at nagpasabog ng sunod-sunod na putok. Isang kaaway ang tinamaan sa balikat. Nahulog at nagkalat sa lupa. Isang iba pa ang nakapaghagis ng granada patungo sa Team Alpha. Granada. Ang babala ay umabot ng mabilis. Agad na humiga ang buong koponan. Ang granada ay sumabog. Nagkalat ng lupa ngunit walang nasaktan. Mula sa burol, isa-isa ni Mendoza na tinamaan ang bawat target na lumalabas. 3 sunod-sunod na putok ang narinig. Bawat bala ay nagwakas ng isang banta. 3 pang bumagsak. Ulat ni Mendoza. Ang boses ay nananatiling malamig at tumpak sa loob ng bunker. Malinaw na narinig ni Dr.
Patterson ang mga putok sa labas. Naunawaan niyang ang mga puwersa ng rescue ay sa wakas ay nandyan na upang iligtas siya mula sa impyerno na ito. Ang lalaking nakasuot ng itim na suit ay napansin din ito at agad na tumugon. Hinugot niya ang Makarov. Itinutok ito sa ulo ni Patterson na may ligaya sa kanyang mga mata. Kung pumasok sila, ikaw ang unang mamamatay. Banta niya na walang takot. Ang leader na may bigote ay sumigaw sa radyo. Inutusan ang natitirang puwersa, lahat ng unit. Inaatake tayo. Ipagtanggol ang bunker. Sigaw niya ng may takot. Ang kanyang boses ay naputol ng isang malakas na pagsabog. Isang maliit na C4 na pampasabog ang inilagay ng tama sa bisagra na pumutol sa bakal na pinto. Ang pinto ng bunker ay bumagsak na may malalakas na tunog ng metal na nagbanggaan. Agad, dalawang flashbang na granada ang inihagis sa loob. Dalawang sunod-sunod na pagsabog ang umabot sa tainga kasabay ng nakakabulag na puting liwanag. Ang nakakabinging tunog ay nagdulot ng pagkalito sa lahat ng kalaban sa loob ng ilang nakamamatay na segundo. Ang lalaking nakasuwit at ang leader ay parehong bumitaw ng kanilang mga armas. Pinapikit ang kanilang mga mata sa sakit, 3 segundo pagkatapos. Sumugod ang Team Alpha sa bunker na parang isang perpektong nakaprogram na makina. Si Captain Reyes ay nakapagsalbo ng 2 tama sa binti ng leader na nagbigay ng sigaw at bumagsak. Isang ibang sundalo ang tumakbo. Tinadyakan ang Makarov at inipit ang kamay ng lalaking nakasuwit sa likod. Clear! Clear! Ang sigaw ng kumpirmasyon ay umabot sa masikip na espasyo. Tumakbo si Reyes patungo kay Patterson at mabilis na pinutol ang tali gamit ang kutsilyo. Dr. Patterson. Ako si Captain Reyes. Philippine Marine Corps. Ligtas ka na ngayon. Sabi niya nang may tiwala. Tumingin si Patterson kay Reyes na may mga mata na namumula. Nanginginig sa stress at sakit. Salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos. Bulong niya. Ang boses ay nanginginig sa emosyon. 6:00 ng umaga. Opisyal na natapos ang labanan pagkatapos ng 12 minutong matinding labanan. Kabuo ang 17 mga bayarang sundalo ang ganap na na-neutralize. 9 na tao ang napatay sa direktang labanan sa puwersang Pilipino. 6 na tao ang nahuli na may mga sugat at ligtas na nakontrol. Ang natitirang 2 ay sinubukang tumakas sa dagat ngunit natagpuan na ang barko ay ganap na nawasak. Nakapaglangoy sila ng humigit kumulang 100 metro bago nahuli ng mga frogmen ng nabsog sa ilalim ng tubig. Walang naitalang kaso ng pagkamatay mula sa puwersang Pilipino. 2 sundalo lamang ang nagkaroon ng magaan na sugat mula sa mga shrapnel at agad na naasikaso. Si Dr. Patterson ay dinala sa AW-109 helicopter at agad na lumipad pabalik sa Puerto Princesa. Nagtapos ang operasyon ng kalasag sa isang perpektong pagsagip bago sumikat ang araw sa dagat, 6:45 ng umaga. Sa punong himpilan ng Western Command sa Palawan, ang araw ay ganap ng sumikat at ang maliwanag na dilaw na liwanag ay bumuhos sa buong base. Ang helicopter ay lumapag sa landing pad na may unti-unting humihina na tunog ng mga rotor. Dala ang bakas ng isang walang tulog na gabi. Bumukas ang pinto ng helicopter. At si Dr. Michael Patterson ay bumaba na may pagod na lakad. May mga pasa ngunit buhay pa rin. Agad na tumakbo ang mga tauhan ng medikal ng militar. Mabilis na sinuri ang kondisyon at maingat na inilagay ang lalaki sa stretcher. Sa paligid ng landing zone, tahimik ang mga sundalo. Nakatuon ang kanilang mga mata sa lalaking muling ibinalik mula sa hangganan ng buhay at kamatayan. Lumapit si Admiral Ricardo Delgado. Ang kanyang mukha ay seryoso ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng ginhawa matapos ang nakakapagod na operasyon. Inabot niya ang kanyang kamay at mahigpit na niyakap ang kamay ni Dr. Patterson. Ang matibay na pagkakahawak ng isang leader na sanay sa pagharap sa krisis. Welcome back, Doktor. Ligtas ka na ngayon. Sabi ni Admiral Delgado sa isang malalim at tiyak na tinig. Mahigpit na hinawakan ni Patterson ang kamay ng Admiral. Ang kanyang mga mata ay namumula at puno ng luha dahil sa pagod at emosyon. Salamat. Salamat. Kung hindi dahil sa mga tao mo. Sabi ni Patterson sa isang tinig na pigil. Hindi makumpleto ang kanyang sinasabi. Bahagyang ngumiti si Admiral Delgado.
Ang kanyang matigas na mukha ay lumuwag sa isang bihirang pagkakataon. Ito ang aming dagat. Doktor, ito ang aming responsibilidad. Sabi niya nang dahan-dahan ngunit puno ng bigat. Ikaw ay aming kaalyado. At pinoprotektahan namin ang aming mga kaalyado. Pagtatapos ni Delgado, ang tinig niya ay matatag na parang isang pangako na hindi na kailangang ipahayag. Alas 8 ng umaga, sa isang ulo na naging lugar ng isang espesyal na operasyon. Ang katahimikan ay bumabalot matapos ang mahabang gabi ng putok ng baril. Ang watawat ng Pilipinas na may asul, pula, puti, dilaw na araw at 3 bituin ay itinatag ng maayos sa itaas ng lumang bunker. Ang watawat ay sumasayaw sa maalat na hangin ng dagat. Punit-punit dahil sa panahon ngunit patuloy na nagniningning sa ilalim ng sumisikat na araw. Ang sinag ng umaga ay tumatama sa bawat hibla na nagpapatingkad sa kulay ng pambansang watawat sa gitna ng lumang semento. Ang mga sundalo ng Force Recon ay nakatayo ng maayos sa harap ng bunker. Tuwid ang kanilang mga katawan. Kamay ay nakapatong sa dibdib. Walang utos na umabot. Ngunit sabay-sabay silang nagbigay galang sa watawat sa isang ganap na katahimikan. Nakatayo si Captain Reyes sa unahan. Ang kanyang mga mata ay matagal na nakatuon sa watawat na sumasayaw sa hangin ng dagat. Sa kanyang isipan, malinaw at kalmado ang kanyang mga iniisip. Walang pakiramdam ng kasiyahan mula sa isang malaking tagumpay. Ito ay hindi isang malalakas na tagumpay na may mga jet, missile o nakakapinsalang apoy. 24 na sundalong Pilipino ang humarap at tinalo ang 17 bihasang mercenary. Isang tahimik na operasyon ng pagsagip upang ibalik ang isang Amerikano mula sa mga kamay ng hindi kilalang kaaway. Ngunit para kay Reyes, ang halaga ng tagumpay na ito ay hindi nakasalalay sa laki o pagpapakita ng lakas. Ito ay tagumpay ng kalooban, disiplina, at diwa na hindi umatras sa panganib. Ito ay patunay ng tahimik na pangako na dala ng mga sundalong Pilipino kapag sila ay nakasuot ng uniforme. Pinoprotektahan ng Pilipinas ang mga bagay na pag-aari nito, maging ito ay teritoryo, soberanya o pambansang responsibilidad. At pinoprotektahan din ng Pilipinas ang mga taong naglagay ng tiwala sa kanya, kahit saan man sila nagmula. Ang kathang-isip na kwentong ito ay nagpapakita ng isang mahalagang bagay, na ang kanlurang dagat ng Pilipinas ay hindi lamang isang geographical na anyo ng tubig. Ang kanlurang dagat ng Pilipinas ay ang hangganan ng pambansang dangal, kung saan ang soberanya at pambansang pagmamalaki ay inuuna. Kahit sino pa ang kalaban, kahit anong uri ng armas ang kanilang dala o anong suporta ang kanilang natamo mula sa likod, kapag sila ay sumalakay sa soberanya ng Pilipinas at nagbanta sa mga taong may responsibilidad ang Pilipinas na protektahan, sila ay kailangang harapin ang isang katotohanan na hindi maikakaila at hindi maibabalik. Ang sandatahang lakas ng Pilipinas ay hindi kailanman susuko sa kanilang misyon na protektahan ang bansa at ang kanilang mga kaalyado. Mula Batanes sa pinakahilaga hanggang Tawi-Tawi sa pinakasilangan, ang diwa ng pagtatanggol sa soberanya ay laging nagkakaisa. Mula sa silangang baybayin ng bansa hanggang sa maalon at puno ng hamon na West Philippine Sea, bawat patak ng alon sa dagat, bawat malalayong pulo, at bawat buhay ng tao ay ating pinoprotektahan. Lahat ng ito ay isinasagawa sa diwa ng bayanihan. Ang diwa ng pagkakaisa ng lahi na nakaugat sa kasaysayan ng Pilipinas. Ito ay ang pagkakaisa ng mga sundalo, ng mga tao, at ang sama-samang pananampalataya sa kapalaran ng bansa. Ito ay ang tapang ng mga kawal ng dagat, mga sundalong nagbabantay sa dagat araw at gabi. Sila ay humaharap sa panganib hindi para sa personal na kaluwalhatian, kundi para sa banal na responsibilidad sa inang bayan. Ang bawat aksyon ay pinapatnubayan ng pananampalataya sa Diyos at sa hindi matitinag na katwiran, matatag at malakas, matibay at matatag, hindi sumusuko sa anumang presyon. Iyan ang diwa ng Pilipinas. Isang lahi na hindi umatras kapag ang dangal at soberanya ay hinamon. Ano ang pakiramdam mo tungkol sa operasyon ng pagsagip na kalasag na isinagawa ng Force Reconnaissance Battalion at NAVSOG sa kwentong ito? Naniniwala ka bang ang Pilipinas ay may sapat na kakayahang militar, pampulitikang kalooban,
at diwa ng bayan upang protektahan ang mga kaalyado at ang sariling soberanya sa West Philippine Sea. Sa iyong palagay, ang papel ng Pilipinas sa rehiyon ba ay unti-unting nagiging isang maaasahang, matatag, at responsableng kaalyado? Iwanan ang iyong mga saloobin at personal na pananaw sa ibaba. Dahil ang iyong boses ay bahagi ng sama-samang lakas ng diwa. Kung ikaw ay proud sa sandatahang lakas ng Pilipinas, sa mga tahimik na sundalo na araw at gabi ay nagpoprotekta sa ating dagat at soberanya, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe sa channel, at i-on ang notification bell upang hindi makaligtaan ang mga susunod na analisis. Sa bawat susunod na video, sama-sama tayong mas lalalim sa pandaigdigang sitwasyon, pagsusuri sa militar, at iba pang nakakabigla na senaryo. Mabuhay ang Pilipinas! Ang diwa ng Pilipinas ay mananatiling buhay, kasama ang kalooban na protektahan ang bansa at ang pananampalataya sa katwiran.